ang kinabuhi nato sigurado gayon nga adunay katapusan. Una, nahisgutan nato, unsa kamubo ang kinabuhi sa tao. Karon, ang atong hisgutan karon, ang kinabuhi sa tao napuno sa mga uncertainties. Pasabot, napuno sa mga butang na walay siguro. Siguro na kay mga pangandoy karon. Eskwela ka, paningkamot ang maayo, may na lang maprofessional ka, naa kay maayo nga pangilabuhi, may na lang na kay nindot nga income, na kay mga plano sa kinabuhi, pero kanang mga butanga, ningon ang Biblia, pulos na question mark. Kay nga naman, ang pangutana dia, kung naapaka ugma. Sakto. Tama? Ang pangutana, mag-graduate ko, kinahanglan akong pinakanindot, sikat ang anang lugar. Ang pangutana, kung naapaka sunod tuig. Sakto, sakto. Ang atong kinabuhi puno sa mga questions. Daghang mga pangutana kay nganuman walay siguro ang atong unya. Wata kahibalo na ata karon pero katapusan na di ay karong gabion na sa atong kinabuhi. Wata kahibalo niya na. Ang Nigeria karon makaigsunan nag-antos karon kay ang mga Kristohanon dito gipang masakir og maayo mga kaigsunan. Wala sila nasayod na dito ra sila kuto. Ang Sudan, thousands of people gipang-ihaw karon mga kaigsunan dito sa Sudan tungod sa pulong sa Ginoo. Wa sila nasayod na dito ra di ay kutob. Pag-ohay lang na ay makataligman nga niabot sa Cebu. Daghang man kinabuhi nakalas. Sa Linog, daghang nakalas dito sa northern part sa Cebu. Sa Bagyo nga Tino, daghang nakalas sa baha. Mga linog, mga katalagman nga niabot sa atong kapanunan, unsa man na makaigsunan, pagpahinumdum ka na sa Dios atoa na ang atong kinabuhi, mubo urata. O walay siguro ang atong unya. Amen? No, karon. Kung naay siguro, kung ang atong kinabuhi napuno sa mga walay siguro, naay usa ka butang nga sigurado. Nagiingon sa Biblia, unsa man na? Ang kasiguraduhan sa kamatayon. Kung ang atong mga plano, mga pangandoy, walay siguro nga atong makabot, na usa ka butang nga siguro igsoon, sigurado gyud ka na matapos ka usa ka adlaw niya na. Mangutana ka, kanus aman, ingon ang Biblia, 70 ra ka kutob, 80. 70, 80. Pero kanang 70, 80 mga kaigsunan, conditional pa na. Kung imong giatiman ang imong paglawas. Kung wala ka nag-abusar sa imong lawas. Kung wala ka gasigi og himo og mga butang nga makadaot sa imong lawas. Conditional pa na, moabot ka diha. Pero kung imong tan-awon karon ang lifestyle sa mga katawhan, makita nato, makaingon ka, murag malabo, murag ngit-ngit kaayo ang 70 anyos. Labi na karon sa mga kabatanunan. Lisod kaayo na nakabuoton karon. Well, unsa nagpasabot niya na? Nagpasabot ka na nga adunay usa ka butang. Unsa man ingon na Bible sa Hebrews 9:27, gikatakda na sa tanang tawo nga ang tawo mamatay ka usa ug humani ini mao ang paghukom. Karon gabi na mga kaigsunan, nagsulti ang pulong sa Ginoo sa tuwa nga adunay usa ka butang nga sigurado nga moabot sa atong kinabuhi. Unsa man na? Kamatayon. Bisan unsa pa kadato sa usa ka tawo, ang kamatayon di gyud na moatras. Bisan unsa kadaghan sa kwarta sa tawo, ang kamatayon di gyud ma-postpone. Hinumdum ko sa tag-iya sa Apple. Apple Company, si Steve Jobs. He died at the age of 50s, early 50s. Before siya namatay, nagkasakit siya. Sadyang nasakit sa mga kaigsunan, ang iyang kwarta ning gasto siya mga more than $1 billion. Aron lang mo extend pa gyud ang iyang kinabuhi. Pero ang iyang kinabuhi wa gyud napun-an bisag unsa kadaghan sa iyang kwarta. Nagpasabot ka na mga kaigsunan, ang kamatayon dili mapugnan og salapit. Ang kamatayon dili mapugnan si bisan kinsa. Ang kamatayon dili mo ila mapresidente ka, mahari ka, mainila ka, unsang klase, unsay status sa imong kinabuhi igsoon. Ang kamatayon dili mo respeto. Kung panahon na nga ang imong kinabuhi putlo na, walay maayong laki, nakabalibad niya na. Now, ang pangutana karong gabi una mo ni, andam ka na ba? Ang kamatayon, dili parehaan ng magpadala og notice of disconnection. Nga magpahibalo daan, Sir, Judith na ka karon, so anytime ugma, putla na ka. Dili magpahibalo si Mr. Kamatayon. Dili maingon kamatayon. Oy, bantay ka kay last week na nimo karon. Oy, bantay ka kay last month na nimo karon. Oy, last na nimo ni nga birthday. Dili magpahibalo si kamatayon igsoon. Muabot siya sa takna nga wala ka nakahibalo. Sakto, sakto. Ang uban naabtan samtang nagkaon. Nagkaon sa igsuon og sa diha nga nagkaon sa tuman yang excitement siyang kaon, nakalimot siya usap og gisakto, natulo niya dali-dali og siya natukan og wa natabang og ningon ang doktor dead on arrival. Mao.
Ang uban gatan-aw lang TV mga kaigsunan, na ko'y nihumduman nga nagsabot sila nga bay, usa to ipaniod turon bay. Usbay bagko ta magsabaw ta manok bay. Kinami ihigop sa bawron. O sige kadiyo, mupalit sa ko dito sa gawasa, hulatan lang ko diri sulod. O sige hulaton ti ka diri. So nagtan-aw sa itbulaga mga kaigsunan. Naginambid pa. Pag abot sa amigo nga gikan sa gawas nga palit og mga kanon ni mga kaigsunan, nahibuong siya nga, "Uy, anong natuog man ka nga nagtan-aw ng hinambid pa juga? Natuog man ka nga tan-aw TV, pwede na ina." Tingaw siya nga, wa na galihok ang iyang higala. Oy. Bang, patay. Yataki di. Ang uban natulog lang igsuon. Natulog, maayo iyang pagkatulog makaigsunan. Maayo ba ang ilang sabot pagkagabiin ay mga plano nga ilang buhaton the following day. Pero sa diha nga natulog sa igsuon, wa na siya nakamata. Nayuban, usasa kong Bible study sa una sa Mindanao, may sa Davao, ang iyang papa ni ingon sa kuha, Pastor, si Gilbert wala na. Ngano na, unsang day sa kaya? Pastor, mo nino hitabo. Padung na siya sa siyang trabahoan. Paggawas niya sa eksina, Pastor, na ay nawad a break nga naghaguros nga jeepney nga pasahiruan. O dito gyud paingon niya. Oy. He died. Patay. Nayuban mga iso gatrabaho. O sa kalit lang natagakan og something. Died. What is that mga isunan? Ang kamatayon dili magpahibalo. Oo. Abot siya sa takna nga wa ka gahuna-huna.